Pag-alay ng tapas ni Arjuna kay Lord Shiva. Sa Mahabharat, si Duryodhana kasama ang kanyang tiyo na si Shakuni ay nandaya sa laro ng dice at ninakaw ang karapat-dapat na bahagi ng kaharian ng Pandavas. Dahil dito, kinakailangang manirahan ng Pandava sa gubat sa loob ng maraming taon. Habang nasa gubat sila, dumalaw si Vyasadeva, ang pantas na sumulat ng Mahabharat sa Pandavas. Sinabi ni Vyasa na dapat silang manalangin kay Panginoong Shiva. Ngunit dahil si Arjuna ang pinakaangkop sa kanila para sa ganitong panalangin, tinuruan ni Vyasa si Arjuna ng isang espesyal na mantra o dasal. Pagkatapos, inutusan niya si Arjuna na pumunta sa bundok Indrakila at doon manalangin kay Shiva. Ang bundok ay nasa tabing ilog ng Bhagirathi. Pumunta si Arjuna sa bundok Indrakila. Gumawa siya ng lingga, isang simbolo ni Shiva, mula sa putik at nagsimulang manalangin. Kumalat ang balita sa kanyang matinding tapas o pag-aalay ng sarili sa Diyos. Nakatayo si Arjuna sa isang paa habang inuulit ang dasal na itinuro ni Vyasa. Biglang may dumating na isang baboy ramo. Iniisip ni Arjuna na maaring ito ay isinugo para guluhin ang kanyang pagninilay. O baka naman ito ay kamag-anak ng mga demonyo na kanyang napatay at gustong gumanti. Kaya't kinuha niya ang kanyang pana at pinakawalan ang isang palaso. Ngunit dumating din si Panginoong Shiva, nakabihis bilang isang mangangaso. Nais niyang subukin si Arjuna. Nang pakawalan ni Arjuna ang palaso sa baboy ramo. Gayon din ang ginawa ni Shiva. Tinamaan ng palaso ni Shiva ang likurang bahagi ng baboy ramo, habang ang palaso ni Arjuna ay tumama sa bibig nito. Namatay ang hayop. Nagkaroon sila ng pagtatalo kung sino ang tunay na nakapatay sa baboy ramo. Nag-away sila. Kahit anong sandata ang gamitin ni Arjuna, walang epekto kay Shiva. Nauwi sa isang matinding labanan at kalaunan ay nagresbakan sila gamit ang lakas ng katawan. Pagkatapos ng matagal na paglalaban, ibinunyag ni Shiva ang kanyang tunay na anyo. Napahiya si Arjuna. Hindi niya alam na ang kanyang kalaban ay ang Diyos na kanyang pinakasasamba. Patawarin niyo po ako, sabi ni Arjuna. Ayos lang, sagot ni Shiva. Sinubok lang kita. Ang mga sandatang ginamit mo ay itinuturing kong alay. Isa kang tunay na deboto. Sabihin mo, anong biyaya ang gusto mong hingin? Nakiusap si Arjuna. O Panginoon, kung kayo po ay nasiyahan sa akin, hinihiling kong pagkalooban ninyo ako ng inyong makapangyarihang sandata, ang Pashupata. Ito ay ginagamit ninyo upang wasakin ang daigdig sa pagtatapos ng panahon. Nais ko pong magtagumpay sa aking laban sa mga Rakshasa, Danaba, Gandharva, Naga at iba pang makapangyarihang nilalang. Ito rin po ang aking magiging panlaban kina Bhishma, Drona, Kripa at Karna. Sumagot si Shiva, O anak ni Kunti, ibibigay ko sa iyo ang Pashupata. Karapat-dapat kang humawak at gumamit nito. Ni sina Indra, Yama, Kubera o Varuna ay hindi alam ang mga mantra ng sandatang ito, kaya't lalo nang hindi alam ng tao. Ngunit gamitin mo ito lamang laban sa mga nilalang ng langit. Huwag mo itong gagamitin laban sa mga mas mababang kalaban. Baka masira ang buong mundo. Ang sandatang ito ay maaring pakawalan sa pamamagitan ng isipan, mata, salita o pana.
Wala ni isa mang nilalang sa 3 daigdig, buhay man o patay, ang makakayanan ang lakas nito. Pagkatapos naligo si Arjuna bilang paglilinis at humarap kay Shiva upang tanggapin ang mga mantra ng sandata. Inilaan ni Shiva ang Pashupata kay Arjuna at mula noon ay nagsilbing tanggapangalaga niya tulad ng ginagawa nito kay Shiva. Nang makita ng mga Diyos ang nakakakilabot na sandatang nakatayo sa tabi ni Arjuna, nanginig ang buong mundo at malalakas na hangin ang umihip sa lahat ng dako. Libo-libong tambuli at pakakak ang narinig sa langit. Dahil sa banal na sandatang ito, nagiging invisible si Arjuna at naging halos walang pagkatalo. Haribol.